Isang magandang umaga po muli sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Danny Santos, at inanyayahan po namin kayo na makinig po sa ating pong programa, Ang Patotoo, dito lamang po sa Cool 97.5. At kami po ay excited muli na ating pong mapapakinggan ang ating pong patotoo ng ating pong isang kaibigan at isa rin pong naglilingkod sa isang barangay po dito po sa siyudad ng Baguio. At muli, maraming salamat po at antabayanan po ninyo ang napakagandang patotoo ng ating pong guest ngayong pong umaga. Partner, good morning! Yeah, good morning, partner! Nais ko rin batiin ang bawat isa na nakikinig sa oras nito at sa lahat ng mga member ng CSBCM o kay Cordillera Southern Baptist Churches Ministries at lahat ng mga member o kay mga staff dito sa GMS Technology. Sila po yung ating mga sponsors. At ito naman, ako naman si Kuya Gel Sugano. Partner, okay. Kilala mo sarili mo. Itong special guest natin. Guest ngayon. Sige po, ma'am. Nung bangag sa pati amin, iti intero nga lubong. Yes. Of course, magandang umaga sa inyong lahat, sa mga taga Gibraltar, yung mga barangay officials, sa aking mga kapatid, of course, sa family, sa Ranyag de Gibraltar, and of course, lahat ng evangelical churches. Magandang umaga sa inyo. Yes. Talagang maganda talagang umaga natin ngayon. Kasi maganda ang ating guest ngayon. Hindi lang maganda, maayos. Maayos. Ako lang kasi ang babae dito. Basta mayos, ayos. At maayos. Yan. Pati si Pastor Jeff, natatawa tuloy. So, napakagandang pagkakataon ngayon dahil sa mga nakaraang mga programa natin ay nakarinig tayo ng iba-ibang patotoo, no? Yung talagang nangyayari sa kanilang buhay. Kaya nga yan ay patotoo na hindi po ito kathang isip o kay imbento, kundi yung nangyari talaga sa kanilang buhay. And lahat ng mga Pilipino ay talagang meron po tayong interest na makinig sa kwento ng buhay. Ano, partner? Umpisa na natin. Yan, pakinggan po natin ang kwento ng ating pong kapatid sa pananampalataya. Ito po yung kwento na talagang may kwenta. Yan. Okay? Sige po. Ito, partner, para sa gayon ay magiging maayos. Kasi maayos. Kaya nagkakaroon tayo ng outline, Nagkakaroon tayo ng outline sa pamamagitan ng presentation ng ating mga guests sa kanilang patotoo. Yung una na yung kanilang stages ay ito yung matawag na old life, yung kanilang lumang buhay, ano yung kanilang lumang buhay, at pangalawa na stage, ito po yung kanilang encounter sa Panginoon or kay encounter with Christ. Yan. Ngayon, yung pangatlo, ito po yung new life in Christ. So, meron po tayong mga pagbabago, meron po tayong mga transformation na nangyayari, na ating maririnig at ako ay excited din dyan, na pakinggan. Yan. And yung pang-apat, yung kanilang ministry o kay kanilang mga trabaho sa ngayon. Yung kanilang pinag-aabalahan sa ngayon, yung kanilang ministry. Yan. So, partner. Yes. Unang-una, hindi naman ako lumaki na may karangyaan kasi we grew up na mahirap. 6 kaming magkakapatid, 2 lalaki at 4 na babae. Nung bata pa ako, nagkaroon ako ng hatred sa aking ama dahil masyado siyang disciplinarian. Lahat ng klase ng palo na subukan ko, uray laag kuplat, di ugot ko, di kababaot ni tatang ko. Pero adapted deeper than that, like womanizer kasi yung tatay namin. So, marami siyang naging babae, may kapatid kami sa labas, kaya nagkaroon ako ng hinanakit sa aking tatay na muntik na silang maghiwalay, pero ayaw naman ng tatay ko na maghiwalay yung parents namin. So, dala-dala ko yun nung high school, na yung sama ng loob ko, hanggang sa nag-college ako, mula first year hanggang fourth year nung nag-graduate ako. Meron naman akong nakarelasyon na
Actually, muntik na kami ikasal nung December 1984, pero naisip ko at the age of 21, parang I'm not yet ready for that sa married life. Tapos isa, naisip ko na madali siyang magsawa sa trabaho, and then kinansel ko yung kasal sana namin ng December. So that was the loneliest and pinaka tawag doon, mabigat sa dibdib ko na sabi ko parang hindi, may hinahanap ako na parang something is missing in my life. Sabi ko parang ang Panginoon is very far from me, parang malayo siya. Pero nung 1985, meron naman yung nag-share ng Word of God at doon ko tinanggap ang Panginoon bilang. So, partner, para sa kayo na lalo nating ma-imagine, kasi sa ngayon ay yung as you share yung patutuo mo, ay nag-imagine din siyempre yung mga tagapakinig. Saan ka ba ipinanganak? At sang lugar, At siyempre, na-shortcut din kasi. Isa akong panggurut. My father is from Pangasinan and my mother is from Bontoc. Kaya panggurut, Pangasinan igurut. Pure na igurut ang aking mother from Bontoc, Mountain Province. At yung pagkaalam ko sa Trinidad yata kayo nakatira. Lumaki ako sa Trinidad. Pati yung mga kapatid ko, lumaki kami sa hirap, pero dahil masipag sila, napag-aral naman kaming magkakapatid. Yung partner, one time nabisita ko yung mother niya dun sa Pangasinan. Yung gumagawa sila ng asin dun. Nakita ko mismo how they make yung mga salt natin. I saw her. Kasama ko nung si Pastor June. Bumisita kami doon. Ayan. So, ngayon, lumaki ka sa Trinidad, no? At kumusta naman yung family ninyo, katulad niyan, sa yung mula nung ikaw ay bata, paano ba yung trato ng isa't isa, na para sa gayon ay siyempre doon namin ma-imagine kung paano pagpapalaki sa mga bata. Lumaki kami na very strict yung aming father, kahit na womanizer siya. Tapos nakatapos naman kami lahat, and then nung unang nakakilala sa Panginoon yung kapatid ko, si Sister Miles, asawa ni Pastor Ray Regalato. So sabi niya, nag-invite sila ng Bible study sa bahay. Tapos si Eddie ko daw, yung namatay na fireman, siya yung nag-share sa akin ng Word of God. Kasi noon very active naman yung mother namin sa church, na yung sabi nga nila kung saan ka lumaki, doon daw. So, pero active naman ako doon sa church, pero may kulang pa din may kulang pa din. Hindi lahat ng mga questions ko hindi pa nasasagot. So although nandun ka sa loob na ng church during that time, still you feel that there is something that is missing? Yeah, kasi gusto ko yung mga tanong ko kung paano pupunta sa langit, meron ba akong pag-asa, pero doon kasi hindi masyadong natatakal yung more on general Okay. So unti-unti yung mga kapatid ko at saka yung nanay ko, na sharean sila, tumanggap din sila. Yung tatay namin before na namatay at the age of 49, tumanggap naman siya sa Panginoon. Okay. So most of the family members, or if not siguro lahat, we're praying kasi ganun naman tayo kapag tayo nakakilala sa Panginoon, talagang ang unang ministry natin yung family natin as much as possible, di ba? So, kaya masaya naman ako at lahat kaming magkakapatid. So yung katulad nyo, before yung encounter mo sa Panginoon, di ba may matawag na very challenging o kay mga madilim na kahapon, kay sa iyo yung dark side ng buhay. Ano yung nakikita mo na parang hindi mo makalimutan, na ngayon ay pinapasalamatan mo dahil talagang binago ng Panginoon
yung dark side na yan? Yeah. Yes. Kung sa dark side, marami akong hindi magandang karanasan. Yeah. Siyempre, nagkaroon ako ng boyfriend for 4 years. Siyempre, may nangyari sa amin, pero hindi naman kami nagkatuluyan. Pero, yung nasa isip ko kasi is, so what kung may nangyari sa amin, rape victim din naman kasi ako nung bata pa ako. So, parang sa akin, I felt very, hindi ako yung malinis. I felt very dirty. Pero nung tinanggap ko ang Panginoon, siyempre naging, sabi nga niya doon you will be as white as snow. Yes. Sa Panginoon. Yeah. Of course, sa ating mga tao, lalo na pag naririnig nila yung mga ganyan, may mga mapanghusga. Pero, ako honestly, I'm not perfect and I'm not that very kwan noon. Pero, we have to move forward. Pag tinanggap naman natin ang Panginoon, mabubura naman lahat yan. Yun ang matagal na dark side sa akin nung hindi ako Christian. And then, yun ang laging ano yung parang nabuo sa'yo noon nung hatred, unforgiveness. Yun. Yan. Pero nung naging Kristiyano ako, at least alam ko nang magpatawad, tapos yung hatred, dapat hindi mananatili yun. Kasi past is past. Yeah. Do you still remember the date? The date or the year when you have received the Lord Jesus as your Lord? That was May 1985. Wow. That was the time yung Santa Cruzan na sinasabi nila, yung mga rosary, nagro-rosary pa nga kami noon. Pero then, I've learned that if you pray, you can pray directly to God. Kahit naman hindi mo na i-memorize or paulit-ulit. Yun. Yun. So, nagdidebate pa nga kami dun sa nag-share sa akin ng Word of God. Sabi ko, bakit wala ba yan sa Biblia? O sabi niya, so doon ako na-challenge na nagbasa ng Bible. Okay. So yun yung masabi na talagang dark side. Yung naging effect yung unforgiving, yung hatred, yung unforgiveness. Ay nakakatulog ka ba ng maayos no? Lagi mong binabanggit yung maayos Siyempre noon, nung hindi pa ako Kristiyano, hindi. Kasi during those times, hindi kasi madaling we try to cover our past. Yes. And noon kasi pag kami mga ganyang victim, hindi nga parang nakakayang sabihin to protect the family. Tumahimik ka na lang ganyan para hindi masira ang reputasyon. Unlike now na ang dami-daming mga may mga batas na kasi ngayon. Yung Bausi cases, yung anti-violence against women and children, kahit nga masamang salita lang, pwede ka ng kasuhan ng verbal abuse, physical abuse, mga ganyan. Tapos grave na yung rape, lifetime imprisonment. Pero noon, it's so hard na nandun sa parang helpless. Di mo may voice out, Pero ano yung namumuo sa puso mo na gusto mo bang na parang Actually, nag-rebelde nga. Na-try ko ngang naglayas ng 1 week Pero doon sa friend ko sa Kapangan ako nag-stay sa best friend ko. Naglayas ako sa yung sa parang depressed. That was the time na nag-brinake ko yung tumawag o boyfriend ko 0967-396. I do believe mga kaibigan na nakikinig sa oras na to sa programang Ang Patuto ay maaring nakakapag-relate ka rin. Maaring meron kang karanasan o kay sa ngayon sa kasalukuyan ay merong bitterness sa puso mo, no? Merong unforgiveness, maaring hindi maayos ang iyong pag-iisip sa ngayon kung ano-ano yung namumuo sa iyong puso na pagre-rebuild katulad ng ating narinig sa ating panauhin. At pero ako ay excited din sa yung kung paano din niya nakilala ang Panginoon. Sabi nga niya na sa pamagitan ng yung event, paano ba i-slice sa mga partner, Grace?
Yung time kasi na yun, ako yung active na nagpupunta sa mga bahay-bahay para mag-grocery. Pero yung si Eddie ko daw na yun, na isa siyang believer, Na. nakikidebate sa akin. Bakit, nagdidebate kami actually. Bakit kailangan may ganyan? Pwede ka namang mag-pray sa sabi ko, yan naman ang natutunan ko. Sabi ko, gano'n. Tapos, pwede ba basahin mo yung Matthew? Sabi niya, Matthew 6. Tapos, maliit pa kasi yung Bible noon. Yung Gideons yun. Maliit, yung blue, kulay blue. Sa SLU noon. Tapos, nung wala siya, nakita ko dun pa sa do not repeat your prayers, bubbling, parang ako na-struck. Kaya naging interesado na ako. So, unti-unti na nag-share siya hanggang sa na-realize ko na yun yung hinahanap ko. Yun. Mga katanungan ko nasagot na. Na kailangan kong tanggapin lang si Jesus Christ as my Lord and Savior para ako ay ma-save. Mapunta sa langit. Yun. Kasi feeling ko nga parang ang layo-layo. Dapat gagawa ka ng mga ganito. Dapat hindi yung mga karanasan kong pangit. Dapat wala yung mga yun. Pero hindi naman pala. Meron bang nag-lead sa'yo sa prayer? Yun, si Eddie ko daw. Hindi ko siya makalimutan kasi namatay siya saving lives sa Maharlika ng earthquake. Sinave niya, tapos sinave niya yung last na tao. Siya yung last na lumabas, pero that was nadaganan siya. Wow. So, malaki yung tulong niya sa akin. And then si Pastor Tigo, Gonzalo Tigo, siya yung 1 year na nagba-Bible Bible study doon sa bahay. Yun. Kaya pati yung mga kapatid ko, pati yung nanay ko. Pastor Gonzalo Tigo. Oo. Pastor. Nasaan na siya ngayon? Nasa Atok. Kumusta bayan? Pastor Gonzalo Gonzalo Tigo. Gonzalo Tigo. Sila yung translate ng Bible. Mga Bible. Wow. So, kita mo na ngayon yung bunga ninyo. Ang naging bunga nun, Pastor, architect, yung ministry na iniwan mo dun sa Gibraltar kasi ikaw yung nag-start doon. Okay. Siya yung nag-start ng ministry sa Gibraltar kung saan na kami nagjo-join since 2010. Tapos lumaki yun kasi since kagawad ako noon, pinatawag nila. Pastor, akala nila tatakbo akong kapitan. Pero sabi ko, ibubuin natin itong Ranyag ti Gibraltar. Yun, maganda. Kaya yung si Pastor Vilma dun sa Free Believer, si Pastor Chester sa Assembly of God, Baptist, iba-ibang evangelical churches dun sa Gibraltar na nabuo. Ang pangalan is Ranyag ti Gibraltar. Wow, maganda yung ministerial group doon nung una, medyo hesitant sila, pero nung sinabi ko, we have only one God. We're serving one God. Kahit iba-iba yung style ng worship. Siyempre, pag-baptist nga naman, compared sa assembly, mas expressive sila sa prayers. Pero sa baptist, medyo mas solemn. Pero maganda kasi we understand each other. Tapos quarterly may mga meetings din sila, fellowship. So, makita natin mga kaibigan, merong stages sa kanyang buhay. Sa una, yung katulad niyan, yung kanyang dark side o kaya yung old life na without Christ. So, may mga katanungan sa kanyang buhay, may bitterness o kaya talagang hindi marunong magpatawad at gusto niya na mag-rebuilding. Pero nabanggit niya na merong time na kanyang isinuko sa Panginoon ang kanyang buhay. At mula noon, iyan ang start ng kanyang journey sa Panginoon na merong transformation. Kumusta naman Grace, yung plano mo na pagre-rebuild mula nung nakilala mo ang Panginoon? Yung unforgiveness, yung hatred. Wala na yun. Akala ko hanggang ngayon kasi yung iba
pag merong kasalanan na nagawa, talagang tapos nakita, no? Kumukulo yung dugo. Pero kumusta naman Grace ngayon? Maganda naman kasi yung husband ko naman is believer, tapos yung mga anak namin is mga believer din sila, pati yung mga napangasawa nila. Pagkilala yung husband mo, Grace. Si engineer. Engineer Jun Mayos. Yeah, good morning, engineer. Good morning, Jun. Gray, may asawa na, may dalawang anak, kaya dalawang apo. Dalawang akong apo. Si Christian naman yung nurse, nasa Singapore. Myanmar yung husband niya. And then yung bunso, si Gratian, yung IT, nasa Japan kasi US Navy yung kanyang asawa. So ano yung sige, ano yung transformation, ano yung parang nakita mo na parang na-experience mo na iba na ako ngayon? Meron akong peace. Okay. Peace. At saka alam ko kung saan ako pupunta. Yun. At saka iba kasi yung joy. Magkaiba yung joy at saka happiness. Yung joy kasi is nasa yung inner. Inner. Happiness is very lang siya. Shallow ka lang. Yan. Okay, so narinig natin mga kapatid, yung pagbabago sa buhay po niya since the day that she accepted the Lord Jesus Christ as her personal Savior and Lord. Nandun na yung forgiveness, nandun yung peace. Yung kasi yung pinaka matindi rin yung meron kang kapayapaan. Hindi ka nakakatulog pag walang peace. Tama yun. Tsaka yung joy na nasa loob na nanggagaling kasi yan sa Panginoon. Yung joy na yan. So, napakaganda po ng ating pong narinig po sa buhay po ni, tawagin ko na lang siyang Kagawad Grace. At talaga naman po, nakita natin yung pagbabago. If we can still remember yung sinabi niya, she was rebellious, unforgiveness. That is because wala pa yung presence ng Panginoon sa buhay po niya. But when she learned, she accepted that she is a sinner and that there is hope, yung hope sa buhay niya. So, nakita po natin yung pagbabago po doon sa kanyang buhay. Okay? So, pasalamat tayo sa Panginoon, especially doon sa mga ministers na nagagamit, para sila'y maging instrumento, makita yung liwanag sa buhay natin. Okay, partner? Okay, nakita natin, pakinggan natin kung ano yung mga pagbabago na naganap sa kanyang buhay, At ano naman yung ngayon, yung ministry, okay, pinag-aabalahan yung trabaho natin, para sa gayon ay mapakinggan din ng mga kasama natin na nakikinig sa oras nito. Ano na ba si Grace ngayon? Bali, isa tayong kagawad dun sa Gibraltar. At the same time, sa church naman, tumutulong din sa ministry, sa Ranyag Gibraltar, tsaka sa Fruit Bearers. Tapos, I think, nakikinig si Ate Nilda Salcedo. Magandang umaga sa iyo. Morning. Morning, Nilda. At saka sa lahat, ang isa pang maganda doon, pagka isa kang barangay official, pagka nagka-council ka, at least yung tama. I mean, Bible-based. Hindi yung in general na kung minsan iba yung counseling. At least we have to stick to the Bible kung ano yung tama. Yun. Kahit na magalit yung, kunwari, yung respondent or yung complainant, basta at least ang sinasabi mo, yung tama. Doing the right thing. Tama yan. So, salamat sa ating panauhin. Kita natin yung kanyang patutuo ay may patutunguhan talaga. May yung kanyang kwento ay may kwenta. Kwento. May kwenta. Kaya nga very challenging ang kanyang buhay sa unang kabanata ng kanyang buhay. Ngunit siya ay binago ng Panginoon. At iyan ay biyaya dahil sa kabila ng mga kadiliman na kanyang naranasan sa kanyang buhay at yung merong paghihimagsik, pero nung na-encounter niya ang Panginoon, naiba na
naiba na yung kanyang journey, naiba na yung direction, na imbis na siguro pag hindi niya nakilala ang Panginoon, sa palagay mo, pag hindi mo nakilala ang Panginoon, ano kaya yung buhay mo ngayon? Magulo, Pastor. Yan, so makita natin, yes, magulo talaga. Dahil walang direction, dahil nga meron kang hindi mapatawad na tao, pero dahil nung nakilala mo ang Panginoon, nagawa mong mapatawad yung tao na nagkasala sa iyo. Yan, dahil sabi sa Ephesians chapter 4 verse 31 to 32, let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you with all malice, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. Wow. So kailangan pala natin na magpatawad. Na tuman ay labag sa ating kalooban minsan, diba? Pero dahil nga yun ang sinabi ng Panginoon, dahil pinatawad niya yung ating mga kasalanan, so kailangan matuturin tayo magpatawad. Yung sinasabi man natin na hindi siya karapat-dapat na patawarin, pero ang katanungan, tayo rin ba ay karapat-dapat na mapatawad? Diba? Pero sa kabila ng tayo makasalanan, tayo pa rin pinatawad ng Panginoon. O partner? Napakaganda po, no? At sinasabi rin po sa salita ng Diyos na if anyone is in Christ, he is a new creation. Yes. The old is gone, the new has come. And we saw that in the life of Kagawad Grace. Wala na yung lumang buhay. Yes. At binago mo na po talaga siya ng ating pong Panginoon. Okay, so nais namin kunin itong pagkakataon na to para mag-imbita, para sa CSBCM anniversary. Kailan yung anniversary yung ating natin? pong Cordillera Southern Baptist Churches Ministries 59th founding anniversary will be on July 13, 2024 from 8 in the morning to hanggang alas 3 ng hapon, at yun po ay gaganapin po doon sa PBTS Gymnasium. Okay? So sa lahat po ng ating pong mga CSBCM member churches, please bring yung ating mga kapatid doon po sa PBTS, at maski yung mga iba pa pong mga denomination na gusto na pong maki-join sa atin. This is not strictly for CSBCM member churches lang po. Yung mga kapatid din po natin sa ibang denomination, you are also invited to join with us. Okay? So see you po doon July 13. Malapit na po yan. At sa August 10 naman ay yung variety show. Excited ito po, meron po tayong mga cultural dance, meron po tayong drama, musical, puppet show, martial arts exhibition, at marami pa. Kaya open po ito para sa lahat dito po sa PBTS Gym, 5 to 8 p.m. That would be on August 10. August 10. Sa year na to. Okay. Okay, so magpapasalamat po tayo kay Kagawad Grace. Alam po natin medyo busy itong Yes. I saw her, yung mga nakikita ko po sa kanyang mga pinupost, yung pagsumba. Grabe. Kaya nga pati si Mrs. promote mo yung sumba ninyo, Grace. Talaga sumasama. Tama na kasi tayo. Meron naman kaming free exercise sa Brook 4 East. Monday to Saturday, 6:30 to mukhang kailangan ko yata na. So, bumibigat na. Maganda yun. Health conscious na po ang ating Kagawad. So, isa pa, nais kong magpasalamat sa mga host natin, sa sponsors natin sa Cordillera Southern Baptist, sa pamumuno ni Doc John Vestidas, at maging itong GMS Technology. Ito po ay TESDA Accredited School. Dito po sa second floor, Adivai Building, Bonifacio Street, Baguio City. At meron po silang mga courses na AutoCAD, Technical Drafting, STAT, Primavera, MS Project, at marami pa. So, ito po yung number nila, 0919-552-5908. 0919-552-5908. Okay. So, bago po tayo magpaalam, gusto ko rin pong shout out ang lahat po ng member naman po ng Association of Irisan Ministries. Sa pamumuno rin po yan ni Doc Dan Orencia. Meron po tayong organization dyan sa Irisan, at yung atin pong mga barangay official din po dyan, sa barangay Irisan, sa pamumuno naman ni Punong Barangay Arthur Carlos. Magandang umaga po sa ating lahat. Okay, some parting words
po sa ating pong guest po ngayon, Kagawad Grace. Magandang hapon. Ano ba yan? Stay tuned to Cool 97.5. Yan. So, isa pa nais kong extend yung condolences sa family ni Pastor John Giselle. Siya po ay namayapa kaninang umaga, 1 o'clock. At dito, ang kanyang church ay sa Jubilee in Jesus Fellowship dito po sa Suelio. So kami po ay nakikiramay sa kanyang family. Siya po ay faithful servant of God, pero saludo ako sa kanyang buhay, sa kanyang patutuo at sa bawat isa sa mga kapamilya niya. Marami sa kanila na mga lingkod din ng Panginoon. Kay Pastor Edward Giselle, kami po ay nakikiramay. Anyway, we will visit you also during the week. So maraming salamat. Ito po si Kuya Gel dito po sa Ang Patutuo. Okay. Inyong natunghayan ang programang Ang Patutuo. Kung kayo'y napagpala ng programang ito, maaari lang tumawag o mag-text sa 0967-390-7523 o kaya'y dumirektang kumontak sa messenger ni Architect Gel Sugano. Maaari din kayong magpadala ng inyong pinansyal na suporta upang magtuloy-tuloy ang programang ito. Maraming salamat po at magkasama-sama muli tayo sa susunod na kabanata.